Breaking news mga kababayan, China at North Korea naaalarma sa bagong ginagawa ng Japan. Isang desisyon na sa una ay parang technical decision lang kung titingnan, ang ngayon ay naging isa ng seryosong usapan sa buong Asya. Winasak na kasi ng Japan ang pinakahuling restriction na pumipigil sa gobyerno nila para muling paganahin ang pinakamalaking nuclear plant sa buong mundo. Isang nuclear plant na isinara matapos ang trahedyang nangyari sa Japan 15 taon na ang nakakaraan. Ang kapansin-pansin pa, ang mamamahala sa muling pagbubukas ng proyektong ito ay ang dati ring kumpanya na nagkulang sa nasabing trahedya. It is a dramatic turnaround in Japan's energy story. Tokyo is taking a decisive step back towards nuclear power. Japan is now preparing to restart the world's largest nuclear plant. Inaprobahan ang nuclear project na ito pagkatapos ng magkasanib na joint military patrol na isinagawa ng China at Russia, kung saan walang pahintulot na pinasok ng kanilang mga jet fighters at bombers ang airspace ng Japan noong isang linggo. Kasabay din ito ng lumalalang tensyon ng China at Japan dahil sa Taiwan. Ang tanong tuloy ng marami, energy security lang ba talaga ang pakay ng Japan o naghahanda na ito sa mas mapanganib na hinaharap ng rehiyon? Kamakailan lamang ay inumpisahan na ng Japan ang unang hakbang ng isang mapangahas na desisyon. Bumoto ang Niigata Prefecture Assembly pabor sa muling pagbubukas ng Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant na matatagpuan 220 kilometers hilagang kanluran ng Tokyo. Mayroon itong capacity na 8,000 megawatts at binubuo ng 7 reactors. Sa January ng susunod na taon, inaasahan na magsisimula na sa operasyon ang Nuclear Reactor number 3. Tiniyak naman ng kumpanyang hahawak dito sa mga residente sa lugar na magiging ligtas ang pag-ooperate nito. Ang Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant ay hindi lamang basta isang simpleng nuclear power plant ng Japan. Ito ang pinakamalaking nuclear power plant sa buong mundo na pinapatakbo ng Tokyo Electric Power Company or TEPCO, na siya ring kumpanya na responsable sa nuclear disaster sa Fukushima Daiichi noong 2011. Matapos ang trahedyang iyon na resulta ng isang napakalakas na lindol at tsunami, nagdesisyon ang Japan na isara ang 54 na nuclear reactor sa buong bansa. Pero matapos ang 15 taon, 14 na sa mga ito ang muli na namang pinaandar. At sa pagbabalik ng mga nuclear reactor sa Japan, ang Kashiwazaki Kariwa ang unang hahawakan ng TEPCO. Sabi ng Japan, energy security lang ang pakay nila. Umaasa lang kasi sila ngayon sa fossil fuels, at dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado, sa pagkaantala ng supply chain at dahil sa climate change, napipilitan daw ngayon ang gobyerno ng Japan na muling buhayin ang nuclear power. Pero tila questionable ito para sa ilang mga kritiko. Bakit ngayon ang tanong nila? Naniniwala kasi ang mga kritikong ito na ang nuclear power ay hindi lang basta isang uri ng energy asset. Ito ay isang strategic capability rin at kapansin-pansin na binubuhay ito ng Japan sa gitna ng tumitinding tensyon sa East Asia. Kung matatandaan, magkasanib na nagsagawa ang Russia at China ng joint patrol na naging dahilan ng biglang pag-alerto ng mga fighter jets ng Japan at South Korea. Umagsak na rin sa pinakamababang antas ang relasyon ng China at Japan matapos sabihin ng Japan na hindi nila babawiin ang mga sinabi ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi na tutulong sila sa Taiwan sa oras na salakayin ito ng China. Galit na galit naman ang China dahil ang ginagawa ng Japan ay lampas na sa itinuturing nitong red line. Dahil dito, nagsagawa ang China ng mga hakbang para ipakita ang galit nila sa Japan. Pero hindi pa rin binawi ng Japan ang kanilang banta. Mahigpit ang konstitusyon ng Japan pagdating sa mga aksyong militar. Walang nuclear weapon ang Japan at wala ring malinaw na plano ng isang nuclear attack. Pero ayon sa mga eksperto, iba ang ipinapakita ng Japan sa muling pagbubukas ng malalaking nuclear infrastructures nito ngayon. Bagaman kasi walang nuclear weapon ang Japan, tila ipinapakita nito sa buong mundo ang kaya nilang gawin.
Ang pagkakaroon ng nuclear power plant ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng mga nuclear materials. Ang mga nuclear materials ay nangangahulugan ng kaalamang teknikal, at ang kaalamang teknikal ay nangangahulugan ng military strategy. Hindi katakatakang gamitin ito ng Japan lalo't nasa gitna ito ng mas lumalawak na banta ng China, mga nuclear testing ng North Korea at mas umiinit na pagtutulungan ng Russia at China. Ang muling pagbubukas ng pinakamalaking nuclear power plant sa mundo ay hindi lamang isang desisyon para pagyamanin ang energy resources ng bansa. Isa din itong malinaw na mensahe ng Japan para sa Russia at sa China. Alam kasi ng dalawang bansang ito na kapag binubuksan ang isang nuclear plant sa gitna ng mainit na tensyon, may kahulugan ito na hindi dapat palampasin. Dahil dito, mabilis na naglabas ang China ng mensahe sa Japan. Mapanganib daw ang ginagawa nila. Masyado nang nababahala ang China sa mga balita sa media na may kinalaman dito. Kung mapapatunayan totoo ang mga impormasyon nito, napakaseryoso na ng ating sitwasyon. Nagpapakita ito ng mapanganib na pagtatangka ng ilang mga tao sa Japan na labagin ang international law at bumuo ng nuclear weapon. Kailangang maging mapagmatyag na husto at mangamba ng seryoso ang China at ang international community. Sa ngayon, may ilang puwersa sa Japan na nagpapahiwatig na gusto nila ng nuclear weapons na sumasalamin sa muling pagbangon ng militarismo ng mga makakanan at konserbatibong grupo sa bansa at sa ambisyon nila na pabilisin ang remilitarization kasabay ng pag-iwas nila sa mga limitasyon ng international order. Mariin naming hinihikayat ang Japan na sumunod sa international law at sa sarili nilang konstitusyon. Itigil na ang mga mapaluksong aksyon na may kinalaman sa mga nuclear issues, iwasan hamunin ang post-war international order at huwag magpatuloy sa maling landas. Ayon sa report na inilabas ng Japan Times, isang mataas na opisyal kasi at tagapayo ni Japanese Prime Minister Sanei Takaichi ang umano'y nagsabi sa punong ministro na dapat nang magkaroon ng nuclear weapon ang Japan. Malinaw na tinukoy ng nasabing opisyal ang banta ng lumalawak na nuclear capabilities ng China, ganun din ang nuclear threats ng Russia at South Korea. Pero nilinaw ng opisyal na bagaman naniniwala siyang kailangan na ng Japan ng isang nuclear weapon, hindi pa rin yan formal na pinag-uusapan daw sa kanilang gobyerno at mukhang mahihirapan din daw na maitaguyod ito. Ganito din ang sinabi ng Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Minoru Kihara. Siniguro ni Kihara na hindi gagawa ng nuclear weapon ang Japan. Alam namin na may ganyang mga bali-balita, pero hindi muna kami magbibigay ng komento sa detalyeng yan. Bilang pamahalaan, malinaw naming sinasabi na patuloy naming isinusulong ang tinatawag na 3 nuclear principles bilang pangunahing patakaran ng Estado. Sa ilalim ng mga patakarang ipinapatupad pagkatapos ng digmaan, ang ating bansa ay tuloy-tuloy na nag-aambag sa kapayapaan at kaunlaran ng international community at hindi namin binabago ang aming paninindigan tungkol dito. Dagdag pa dito, bilang nag-iisang bansa na nakaranas ng pinsala ng nuclear warfare, patuloy na makikipagtulungan ang Japan sa international community para gawing makatotohanan ang isang mundong walang sandatang nuklear. Kaugnay pa nito, magsusulong kami ng makatotohanan at praktikal na mga hakbang para mapanatili at mapalakas ang sistema ng NPT. Umiinit kasi ngayon ang debate ng mga mambabata sa Japan kung dapat na bang muling pag-isipan ng Japan ang pangako nitong walang nuclear weapon. Lalo't sa susunod na taon, gagawa na ang Japan ng bagong draft para sa kanilang defense strategy. May mensahe naman ang China sa Japan tungkol dito. Sa isang privileged speech ng kinatawan ng China sa United Nations, nanawagan siya sa Japan na mag-isip-isip at muling balikan ang kanilang nakaraan. Bilang isang talunang bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig, dapat na magnilay-nilay ng seryoso ang Japan sa kanilang nakaraan, sumunod sa mga panakong politikal na ginawa nila tungkol sa isyu ng Taiwan,
Itigil na agad ang mga mapanuksong aksyon na lampas na sa limitasyon at bawiin ang mga maling sinabi nila. Sa kasaysayan, minsang sinakop ng Japan ang China, ang Korean Peninsula at ang Timog Sila ng Asya, at nagpatupad ng malulupit at nakakapamilabot na sistemang kolonyalismo. Ang mga Hapones ay naagawa ng di mabilang na krimen at kalupitan sa Taiwan. Pinatay ang mahigit 650,000 mamamayan sa Taiwan. Sa pilitang kinuha ang humigit kumulang 200,000 kabataan para magsilbi sa militar. Pinilit ang mahigit 2,000 kababaihang Taiwanese na maging aliping sexual o comfort woman. Sinakop ang 80% ng teritoryo ng Taiwan at pinagsamantalahan ng may kalupitan ang likas na yaman nito, kabilang ang mga minahan ng karbon at ginto. Ito ang pinakamadilim na pahina sa kasaysayan ng Taiwan. Maliban sa China, hindi rin pinalampas ng North Korea ang ambisyong nuklear ng Japan. Ayon sa Pyongyang, anumang hakbang ng Tokyo para magkaroon ng nuclear weapon ay dapat pigilan sa kahit anong paraan dahil banta daw ito sa rehiyon at sa buong sangkatauhan. North Korea has criticized Japan after a senior Japanese government official said the country should possess nuclear weapons, calling it a direct expression of long-time ambition. Kapag daw itinuloy ito ng Japan, tiyak na dadaan ang Asya sa isang nuclear crisis at sigurado ding magkakaroon ito ng malaking impact sa buong mundo. Nanawagan din ang North Korea sa international community na pigilan ang Japan na maging isang nuclear state. Pero sa kabila nito, pinaniniwala ang may dose-dosenang nuclear warheads naman ang North Korea at nagsasagawa ito ng maraming nuclear test mula nang una nitong subukan ang atomic bomb noong 2006. Yan ay kahit may mga sanctions ang United Nations sa kanila. Sa katunayan, nito lamang September ng taong ito, malinaw na sinabi ng Vice Foreign Minister ng North Korea sa United Nations na wala silang intensyong itigil ang kanilang nuclear arsenal. Hindi namin isusuko ang nuclear power na itinadhana ng batas ng aming bansa, pambansang patakaran at soberanong kapangyarihan. Ganon din ang karapatan naming umiral sa lahat ng pagkakataon. Hindi namin tatalikuran ang paniniwalang ito. Mensahe ng North Korea sa Japan, huwag nang sundan ang landas na tinahak nila. Samantala, isang draft report naman ang inilabas ng Pentagon na nakapag-load na daw ang China ng nasa mahigit 100 ballistic missiles sa 3 pinakabago nitong missile silos. At ayaw daw ng China na pumasok sa usapan ng arms control. Mabilis din daw na pinalalawak at minomodernisa ng China ang arsenal nito kung ikukumpara sa alinmang bansa na may nuclear weapon sa mundo. Pero ayon sa Beijing, propaganda lang yan para sirain ang reputasyon ng China at iligaw ang isipan ng international community. Noong nakaraang buwan, gumawa na ng plano si Pangulong Donald Trump para sa isang denuclearization kasama ng Russia at China. Pero mukhang hindi interesado dito ang Beijing. Ang nasabing mahigit 100 ballistic missile ay binubuo ng mga solid fuel DF-31 ICBM na nakalagay na ngayon sa mga missile silos ng China sa boundary ng Mongolia. Sinabi rin ng Pentagon na noong 2024, hindi bababa sa 600 nuclear warheads meron ang China ngayon. Ito na ang pinakamabagal na production ng China sa mga nagdaang taon. Pero target pa rin daw ng China na makabuo ng nasa 1,000 nuclear warheads sa pagsapit ng 2030. Sagot naman ng China, lahat ng ito ay pangdepensa lang para mapanatili ang security ng kanilang bansa. Susundin daw nila ang no first use policy. Ibig sabihin, hindi sila ang unang gagamit ng nuclear weapon. Patuloy din daw nilang tutuparin ang moratorium sa nuclear testing. Binanggit pa sa report ng Pentagon na naniniwala silang may sapat na kakayahan ang China na kaya nitong manalo at makuha ang Taiwan kung sakaling matuloy ang planong pagsakop sa 2027.
Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.